Awitin yan, amen? And having acquired, nothing shall separate us from the love of God, amen? And saan tayo kung wala ang biyaya ng Diyos, amen? Maraming napapagod sa buhay pagka ang buhay mo ay sa sarili mo lang talaga kinubuhay yung lakas mo, amen? Amen. Kaya pag tinanggal mo yung G, race na lang yan. Kaya dapat kasama lagi ang Diyos, amen? Kaya sabi ng Bible, let us run the race with what? Patience. Amen? Alright, so muli, magandang umaga po. Okay? Amen. Ngayon po tayo may nasa pag-aaral pa rin about graces in the Bible. Pakilan na? Pakilan na yung napag-aaralan natin? Last week, ano yung tema natin last week? About making grace. Amen? So kasi iba, pag sabing biyaya, alam lang nila material na bagay. But all throughout the Bible, we can see, and ang Biblia po ay nagtatalakay, nagpapahayag ng iba't ibang biyaya or hindi tawag na epekto ng biyaya sa buhay ng tao. Amen? Kaya even our salvation is by grace. Amen? Amen? At ang buhay natin, kung pagpunta natin sa langit, biyaya, dapat yung bago tayo pumunta sa langit, na andito pa tayo, mabiyaya din ang buhay natin. Amen. Alright, ngayon po, pag-uusapan natin ang isa sa mga dapat pag-usapan. Speaking grace. Wow. Ang mundo natin ngayon, lalo ngayon, panahon ng mga eleksyon dito sa atin, ano? Kanya-kanyang, lalo ngayon, nauso yung social media. It seems na ang mga tao ay nawala ng tapalodo. Ano tapalodo? Filter. Kahit sa mga tahanan, alam niyo ba, sabagay, hindi lang ngayon, but mas lumala ngayon dahil nga dyan sa tinatawag na social media. Kaya makakakita kayo, war of words, imagine kahit pamilya, yung anak magpo-post, sabi ng anak, may family problem kami. Yung pala pinagugas siya ng plato. So, speaking grace, kahit mga mag-aasawa, alam nyo, when we don't practice this grace in our lives, ay lalabas po yung tinatawag na old sinful nature po sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, hindi yung masama ang pumapasok yung kinakain natin, kundi lumalabas na nagmumula sa puso ng tao. Kaya nga kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, definitely, this grace will be available and must be heard. At dapat ay makikinabang yung mga taong nakapaligid sa iyo. Amen. Lalo nung nauso yung mga motor, marami nagmumura sa kalsada. Kahit mga Kristiyano. Yadaw. Okay, sige. So, speaking grace. Tayo po tayo lahat and open your Bibles please to Colossians chapter number 4. Amen. Titingnan po natin itong mga talatang ito and I hope that you have your King James Bible this morning. Amen. At atin pong titingnan ang salita ng Diyos so that hindi lang natin alam papunta tayo sa langit, pero yung lingwahe ng mga makalangit ay nasusumpungan sa tahanan, sa trabaho, sa simbahan, at sa ating mga personal na pamumuhay. Alright, Colossians po. Unahan niya na po kayo, magsabi lang po ng Amen. Amen. Colossians chapter number 4, and let us read verses 1 to 9. Then mamaya, meron pa tayo sa Ephesians po. But basahin na po natin responsibly. Salitan po tayo, akin ng 1, at sa inyo po ang 2. Pag mayroon pang question mark, tigil lang konti para sabay-sabay. Amen? Alright, verse 1, Masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. Verse number 2. Without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance. Pagsalita or opportunity na makapagsalita ng salita to speak, look at this, the mystery of Christ. Amen. For which I am also in bonds. Verse number 4. Okay, napansin niyo po? Dapat ito ay, pag sabi manifest, nauso din yung salitang yan ngayon. But in the Bible, nakikita, nahahayag, sa pamaraan, as I ought to
Speak. So, itong biyayang ito dapat nakakayag kahit saan tayo pupunta pag nagsasalita tayo. Sino dito ang kaya mong hindi magsalita maghapon? Kaya nyo? Di ba, meron nga mga introvert, kinakausap mo yung sarili mo. Kaya mo yan. Sino kausap ito? Kahit sa sarili mo, dapat may biyaya din. Siguro yung pipi. Di ba kasi, di mo kaya. Delikado yan, walang biyaya yan. Pipi ba? Alright? Verse 5, walk in wisdom toward them that are without. Yung mga nasa labas, or yung labas ng pananampalataya, kahit hindi lang mga saved, dapat lumalakad tayo na may karunungan. Redeeming the time, verse 6, which is our keepers. Let your speech be always with grace, using the result that you may know how we ought to answer everyone. Then, pinag-aralan natin yung series of lesson natin, yung gamit ng asin. It's a composition of two poisonous substances. And yet, it's miraculous na may asin. Amen? Kaya nga ang asin is what? Gamit po for pag-aalis ng impurities, pag-preserve, pampalasa. Kaya nga dapat, ang tanong, ang pag nagsalita ba tayo, may nape-preserve ba? Yung may nakakalasa ba yung iba? Hello? Do it attest corruption? Ay, kinigo ba kayo? Sabi ng Bible, sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, let your speech be always with grace. Bakit walang S yung always? Because it talks about all opportunities. Nakikinig ko ba kayo? So, hindi lang yan sa simbahan. Nakikinig ba? Every time, actually mamaya may tatalakayin pa tayo, aside from our yung bosses. Okay, meron pa tayong paraan dyan. Verse number 7. Ako na po. All my states shall Tychicus declare, those who declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord. Verse number 8. Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know your state in all your hearts. With Onesimus, a faithful and beloved brother who is one of you, they shall make known unto you all things which are done here. Alright, another one. Ephesians chapter number 4. Sige po. Para makita natin, kasi ito yung ating tatalakayin all throughout. So, maganda ho, ikita natin sa Biblia po yan. Ephesians chapter 4, 24 to 32. Salitan po ulit tayo. Alright, nakita niyo ba? And that ye put on the new man. Okay, binibihis yung bagong pagkatao. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. At ikaw ay may bagong katauhan, anak ka na ng Diyos. Which after God is created in righteousness and what? Kaya na kung na kay Kristo ka, we are now created in righteousness and true holiness. Kasi meron ng holiness na false. Yung ugaling holier than thou attitude. Ayan, meron mga ganyan, di ba? May mga holiness lang sa labas, pero yung puso ay kagaya ng mga Pariseo. Ang puti sa labas, pero nangabubulok sa loob. Kasi nga, wala pa talaga relasyon kay Kristo. Okay, ito, totoong kamanalan. Verse number 25, please read. Wherefore, putting away lying, speak every man truth in his neighbor, for we are members of one another. May kama yung lying, ha? After lying. Putting away lying. Ano yung lying? Yung paghiga. Hindi, pagsisinungaling. Alam nyo, hindi sabi na, hindi yan, wala kang choice eh. Pinipili po na alisin niya sa buhay. Ano ba kayo? Alam niyo yung sin of pretension? Marami ngayon nagsisinungaling di lang sa salita kundi sa buhay. Sabi ng Bible, speak every man what? Truth with his neighbor. Verse number 26. Be angry and pwede ka magalit, pero huwag ka magkakasala. Nagalit ka na, nagmura ka pa. Okay. Let not the sun go down upon your... Kaya ang galit, hindi pinatatagal. Let me ask you a question this morning. Kumusta ang puso mo ngayon? Right. Baka punong-puno ng galit yan. Come on. Nakikinig ba kayo? Kapag nakakita ka ng something that will trigger you, lalabas sa agad yung hindi magandang salita. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. So, mamaya, wala tayo sa preaching. Okay. Verse 27. Ako na ba yan? Kayo? 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 Go. Ayan. Pagka ikaw ay yung sisinungaling,
at ikaw ay nagagalit at nagkakasala ka, okay lang magalit. You're giving a space for the devil. Alam, mahirap pagka binigyan mo ng buwangan dyan sa buhay mo. Makikinig mo tayo. 28. Let him that stole steal no more. Yung mga nagnanakaw, huwag na magnakaw. Kahit sa tithes. Amen. But rather let him labor, working with his hands the thing which is good, and that he may have to give to him that needed. Ito, 29. This is also our key verse for this chapter. Go. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to be justifying, that he may minister grace unto them. Yan. Sabi ng Bible, corrupt means bulok. Let no corrupt communication. Walang salita na lalabas sa bibig natin na walang kabuluhan or bulok, kundi dapat may lalabas sa ikatitibay. Na kahit sa pag-uusap sa mag-asawa, mahalaga po yan. Yung asawa ba tumitibay o nasisira ang buhay? Sige, nalungkot na agad kayo. Look at this, pagkatapos ng let no corrupt, verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God. And whenever we speak things that is corrupt and doesn't edify, we grieve the Holy Spirit. Are you saved? Pag saved ka, ang banal na Espiritu, templo na ito eh. Pero nalulungkot siya pagka tayo ay nagsasalita ng hindi maganda. Whereby ye are sealed unto the day of redemption. Verse 31. Anong dapat gawin? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Yeah, so dapat alisin. Tinatanggal po yan. Lahat ng klase. Bitterness. Yung iba kasi, inaharbor pa natin eh. Iniingatan natin. Ang iniipon mo, bitterness. Ano pa? Yung puot, yung galit. Kaya nakita yun sa mukha eh. Yung mukha ng katabi mo ngayon. Ay, hindi naman. Okay. Hindi, nantok lang mo yan. Verse 32. Ito yung lesson kaninang maga. Kaya dapat tumating kay Sunday School. And be kind one to another. Tender-hearted. Forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, hath. Now, we are not a forgiving person kung ang laging lumalabas sa bibig natin ay bitterness. Yes. Amen. May mga tatalakayin pa ho tayo. And I hope that you are here to learn the Word of God. Magbabago. Actually, pinrepare ko to last ano pa eh. Kaya lang, hindi pa kalobat yun. Ba't ngayon ibinigay ng Panginoon itong speaking grace to you? So, hindi ko alam kung meron dito nagtatago pa ng sama ng loob sa puso niya. Sino dito ang paborito ang ampalaya? Nung wala ka pang diabetes. Alam mo, every bitter thing that comes or enters this mouth is good. Nakakatulong sa katawan. Lahat ang pumapasok na mapait. Kaya kahit na gamot, ayaw mo inumin eh. Kailangan eh. Pero yung kapaitan na nanggagaling sa puso na lumalabas dito, yun ang hindi maganda. Are you listening? Okay, sige. Medyo iba na ho yung mata ninyo. Talim na ho. Okay. Sana ho ay kayo po ay narito talaga kasi pag-aaralan natin ito eh. And I hope na hindi po tayo lalagapak dito sa biyaya nito kasi available po ito. Speaking grace. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita na nabasa. Pagpalaan niyo po habang aming pag-aaralan, pagbubulay-bulayin po ito, that it will benefit us, O God, and it will manifest in our homes, marriages, how we deal our children, our works, our ministry, even for the brethren. Help us always pray, God, kung meron pa hindi ligtas ito, and help us to learn this grace, O God, in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa inyong pagtayo. Makakaupo na po, hindi po makakatulog. Nakakaupo lang po, makakaupo. Sabi ba kasi pagka nakakaupo na, diretso pikit na kaagad eh. Now, sabi ng Ephesians 4:29, which is one of our texts, sabi ng Bible, Ephesians 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Alright? Also in Colossians 4:6, let your speech be always with grace. And then, we are in a speaking world. Amen? Everybody wants to talk.
Everybody wants to express their feelings, their thoughts, their ideas, their emotions, and it transcends on how we speak, whether with voice or being written, kahit nakasulat. Kaya ngayon, lalo na ako sa mga Facebook, pagka may masama ang loob, post ka agad. You want to express everything. Your Facebook will not solve your problems. Actually, mas palalalain pa nga niyan yung nararamdaman mo. Kasi you will take and you will hear both sides. Yung side na tutulungan ka at yung side na gagatungan ka. Nakikinig ko ba kayo, amen? Now, as you can see, speaking is one of the most valuable gifts to mankind. Yan ang regalo ng Diyos sa atin eh. Kaya tingnan nyo, ang tao, nun pala sa Garden of Eden, kinakausap ng Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Our dialects, our language is a gift from God. Kasi it is being used by God para tayo rin mag-communicate. Kaya nga ang communication, kahit yung pakipag-usap natin, whether in written or in oral form, ay dapat ay hindi corrupt. Because God had not designed a person or human being na magsalita ng mga salitang corrupt. Nandyan po ba kayo? Mind you, who is the author of corruption? It's not God, it's the devil. The question is, sino ang mas nakaka-influensya sa iyo ngayon? Okay, sige po. Parang na kayo Tayo may nagsasalita pa, gusto nating maunawaan. Tama ho ba? Pero may pagkakataon, may nagsasalita, ayaw naman natin unawain. Ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes, be slow to speak, slow to wrath. Swift to hear, and slow to speak. Now, it has been a problem. Kaya nga, tinan, pagka magkasawa nag-usap, hindi pag-uusap eh. Kasi sabay sila. Wala po ba akong kausap dito? Sabay sila nagsasalita. Hindi naman ba? Kaya ka tumataas sila. Tuloy natin. Remember this, that people cannot read our minds. Ngayon, meron tayong mga tao, nag-a-assume ka na maunawaan ka, hindi ka naman nagsasalita. Tapos, sasama ang loob mo, hindi na ako naunawaan. Paano mo muna, hindi ka nagsasalita? At magdadrama ka na lang sa tabi. At ikay nagmumukmok. At kakantaan ng Kuya Eddie. Now, we are being understood when we speak. Kaya nga may problema tayo minsan doon sa language. May language barrier sometimes. Hindi kayo parehas ng dialekto. Kasi parehas kayo gusto magsalita, tayo makinig. Natatala na mga kapatid, we speak to express. Whether we are understood or not, we speak in a way na gusto natin talagang ilabas yung nasa salobin natin. Nakikinig ba kayo? And that is a gift from God. Kaya lang ang problema natin, mga kapatid, yung puso natin, alam niyo ba, kung gusto malaman ng nasa puso ng isang tao, kausapin mo siya. Kaya mga magulang, kausapin yung anak ninyo. Iba ho yung pag-usapan sa kakausapin. Nandiyan pa ho ba kayo? O sige, sa mga magulang, when was the last time you talk to your children heart to heart? Sa mga asawa, kinakausap yung asawa nyo? Lalo ngayon sa panahon ng social media, lahat may cellphone, lahat may gadget, walang nag-uusap. Yeah. Amen. Kahit na magkainan eh, hindi nag-uusap eh. Kaya nalalabas kayo minsan sa restaurant eh, anong kapit? Then you call that family? You call that family time? Some of us call it bonding time. Ano bang naman sa inyo dyan? Nakadikit ka na doon sa gadget, pero di mo nakausap yung malapit sa'yo. Come on. Ano ba sa buhay magkasawa? Bakit nagkakaroon ng adultery at ng fornication? Kasi hindi ka nag-uusap lagi. Amen. At alam niyo ba, maraming Kristiyanong malayo, hindi na nakikipag-usap sa Diyos. Amen. Ang dami mo lang alam. Delikado pag sa pelikula, sinabihan ka dami mo lang alam. Dapat ka na. Now, in Matthew 12:34, tingnan niyo po ang sabi ng Biblia, Matthew. Maganda ho magbubukas tayo ng Bible, amen? When it's time to open our Bibles,
Wala po kayong ibang gagawin sa upuan kundi mag-aral ngayon. Kasi sayang yung punta nyo dito, sayang yung ligo. Sayang yung toothbrush kung hindi ka mag-aaral dito. Amen. And we are not joking here when we talk about, kasi tandaan ang salita ay pwedeng makamatay. Pwedeng makasira. At pwedeng makatapos ng kinabukasan ng isang tao. Alright, Matthew 12:34, ano sabi ng Bible? All generation of, sino kausap ng Panginoon dyan? Mga Pariseyo. Mukhang banal, pero grabe yun. How can ye, being what? Evil, speak good things. Imagine, religious, pero sabi ng Diyos, kayong masasama? Ano yung vipers? Ahas. Imagine, nakabihis ng masama, pero ahas. For out of the abundance of the heart, the mouth, speaking kung ano yung laman ng puso, yun ang lalabas talaga sa ating mga bibig. Amen. Kaya tinan nyo, avoid people na magkausap mo, malungkot lagi siya. Kapatid, isang araw malungkot ka na rin. Pagkatapos na mag-usap, malungkot na rin kayo. Makipag-usap ka sa tao na walang pangarap, susunod, wala ka na rin pangarap. When you talk to people with vision, with plans in life, and you will be sharpened by their principles. Kaya nga ang hirap sumama kapag ang kausap mo lagi ay laging bitterness. Makakawa ka dyan! O tingnan nyo, di ba? Kaya, sino ka totoong lalaki? Pagkas ka kamay. Amen. Aba, yung ba nagdudugtog ha? Tingnan nyo ha? Ano lagi sa mga bakla tomboy? We love them, we want to win them for Christ. Pero ito for the sake ng mga lalaki pa ngayon. Alam mo bakit dumadami sila? Kasi kausap mo, ginagaya mo. Pero yung mga baby, nakakatawa yung mga baby lang. Nagkagaya lang sila ng mukha, tapos pag nagsasalita, nagkagaya sila, nag-i-imitate talaga sila. Kaya nga tinan nyo, whenever we talk to somebody, alam nyo ba, there is a tendency na may imitate mo, magagaya mo siya. Subukan mo makipag-usap sa laging discourage ka natin. Subukan mo sa makipag-usap sa taong laging negatibo, mamaya negatibo ka na rin. Pero subukan mo makipag-usap sa Diyos, mamaya positibo ka na rin, hindi pa maganda na nangyayari sa'yo. You know why? Kasi pupunuin ka ng Panginoon ng kanyang salita. Kaya natin nyo, kumusta ngayon ang puso mo? Anong puno sa puso mo ngayon? Yan ang lalabas kung pagkausap mo yung misis mo. Yan ang lalabas kapag kausap mo yung mga anak mo. Yan ang lalabas sa'yo pag may kumat sa kalsada, sa sasakyan mo. Nandiyan pa ho ba kayo? The abundance of the heart, the mouth speaketh. If you want to have businesses or business to somebody, we talk with them. We talk to them. Amen? Dahil mga kapatid, speech binds societies together, even families. Kaya nga, ang tanong gaano kadalas nag-uusap yung mag-asawa? Gaano kadalas nag-uusap yung magulang sa anak? Gaano kayo kadalas nakikipag-usap talaga doon sa mga dapat kausapin? At ito ang tanong, gaano ka kadalas sa mga taong hindi mo dapat kausapin? Kaya tinay, bakit yung mga kabataan ngayon? Mas close sila sa kabarkada nila kasi lagi kausap eh. Amen. Kinaglo ba kayo? Yup. And ang tendency, nakakopya nila, kaisip, ano lagi nila kausap? Kaya sabi sa mga magulang, dapat kausapin ng anak. Hindi lang pag-usapan. Amen? Kasi Genesis chapter number 11, yun na yung language. Kinonfound, hindi yung kinonfuse. Kasi grupo-grupo eh. Ang problema nagkasundo sila, nag-usap-usap sila, nagkaisa sila, ito na may mali pag-uusap, nag-usap sila, nilabanan ng Diyos. Pambira, anong klase pag-uusap yan? Nag-usap kayo para mag-backslide, nag-usap kayo para lumaban sa Diyos, napakabagay. God confounded them. Kaya nagkaroon ng diversities of languages and dialects. Kasi nga, hindi ka lumaban sa pag-uusap nyo, maiisa yung lingwahe nyo, pero pag-uusap nyo, mali! Nag-usap kayo para lumaban sa Diyos. That is what happened. Yan ang nangyari sa Genesis chapter 11. May mga pag-uusap na hindi makakabuti talaga sa'yo at magpapalayo sa inyo sa'yo. And God will put His judgment because of those what? Speakings. Kaya whether you like it or not, makaka-apekto sa'yo yung klase ng pakikipag-usap mo. Makipag-usap ka sa ayaw ma-promote?
Okay ka nga, ayaw mo rin ma-promote. Makipag-usap ka sa honor student, isang araw, gusto mo rin maging honor student. Kahit hindi ka basketball player, pero ang pag-uusap mo natin, laging basketball. Lakers. Talo, amen? Now, speech is an invaluable gift. Kaya nga sabi ng Biblia, it must be used to edify. Dapat ang pagsasalita ay nagagamit sa ikatitibay. No! Okay, pag sinabi ikatitibay, just like sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Kasi hindi ibig sabihin ikatitibay nung usapan ninyo. Ikatitibay nyo sa Panginoon. And sometimes speech, it contains what? Reproof. Eh malinaw, okay pa sa'yo. Correction and what? Instruction. Dapat yan po ilaban, doctrine, reproof, correction, and instruction. Kaya makita natin mga kapatid, our speech must instruct, our speech must counsel, our speech must comfort, and our speech must promote intelligence and purity. Kasi di ba may mga usapang walang kwenta talaga? Yeah. Aba, meron talaga ho. Now, the Bible calls it jesting. Jest. Yung dinadaan lahat sa biro. Nandiyan po ba kayo? Allusions. Hindi yung illusion. Ano yung allusions? Ang allusions, ganito yan. Yung mga sinyasan, hindi ka nagsasalta pero nagsasenyas ka. Dahil mga babae, maglalaki, gumaganoon din eh. Yung mga signasa upuan pala, hindi kayo nag-uusap pero may MU kayo, mutual understanding. And that's also a form of what? Speech. Even sign language is a form of speech. Kaya tanong, saan ka nagpo-fall dyan? Jesting? Na pag may nagsasalita, sasang tayo magulang mo, alam mo, nagbibiro lang. And even sa preaching time, hindi ka masyadong nakikinig eh. Andiyan pa ba kayo? Are you listening? Now, in our speech, it does not edify, then it should cease. Kaya nga yung tongues po in the book of Corinth, mga kapal, pinatigil kasi kung hindi mag-edify yan, tigilan nyo yan. Nandiyan pa ba kayo? Kung ang pag-uusap nyo hindi makatitibay sa inyong pananampalataya, tigilan nyo yung pag-uusap na yan. Kung ang pag-uusap hindi makapagpapatibay sa inyong buhay mag-asawa, tigilan nyo yung usapan na yan. Okay, sige po. Nandiyan pa ho kayo? Proverbs 10:19. Tingnan po natin. Proverbs chapter 10, verse 19. Wala pa tayo sa outline. Bihira. Okay. In the multitude of words, there wanted not sin. But he that refraineth his lips is what? Wise. James 1:19. Kaya nga dapat alam natin kung kailan magsasalita at hindi. Iba naman ayaw magsalita. Akala nila lahat manghuhula. Amen? May sakit na. Hinatake na. Ano? Tao? Kayo? Hello? James 1:19. Ano sabi ng Bible? Wherefore, my beloved brethren, let everyone be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Iba kasi baliktad. Mabilis magalit, mabilis magsalita, pero ayaw makinig. Okay, sige po. So, yun ang problema. Kahit sa relationship, kahit sa mo din yan, sa office, sa family, kahit mga kapatid, tinan nyo, kahit yung mga pag nagsusulwining tayo, may sagot ka agad sa Ebanghelyo, ayaw mo na makinig. Now, natin, corrupt communication, it means what? Decayed, bad, rotten. At natin, alam yung saan ginagamit yan? Doon sa mga, alam niyo yung, ano man tawag sa mga, compost? Compost ba yun? Yung galing sa dumi ng hayop. Alam ba yan ang sinasabing corrupt, nabubulok na mabaho pa? Yan ang salita na hindi nakapagpapatibay. Nakikinig ba kayo? At tanda natin mga kapatid, walang magandang bunga po yan. In Matthew chapter 7, verse 17, tingnan niyo po sabi ng Biblia. Matthew chapter 7, verse 17. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth what? Abay, pag ang lagi lumalabas, makinig kayo. Imagine, pag lagi ka nagsasalita ng corruption, alam niyo ba, yan ay nakaka-apekto ng masamang bunga at masamang buhay sa tao. Nakikinig ba kayo? Ay, hindi maganda eh.
Whether kahit sa puting na yan, business world, sa education, sa trabaho, sa personal na buhay, at kahit sa simbahan, pagkakausap mo lagi may corruption. Anong bunga doon sa pusa nakikinig sa'yo? Evil fruit. You see, alam niyo ba maraming hindi na nakapagpatuloy sa Panginoon kasi hindi nakausap na ayaw na magpatuloy sa Panginoon? Alam ba maraming mag-asawa na nasisira dahil nakipag-usap doon sa mga pamilya, sa mga tao na ayaw na nilang mabuhutin yung pamilya nila? Nandiyan pa ho ba kayo? Kaya na iba ayaw na makipag-usap eh. Okay, sige. Now, there's a magnitude of corruption. Kamakilan, lumindo sa Myanmar, tsaka dito sa Thailand. Naramdaman sa ibang, dito sa dito sa mga malapit na bansa yan. Pero ang corruption ay may tindi rin po ang bigat. Nakakayanig din po yung mga salita na hindi nakakatulong. Kaya sakit sa mga bata. Huwag sabihin sa mga bata na wala ka ng pag-asa. Nagkamali sila, oo. Because that is part of their growth. Pero sabihin mo na, pangit, kapatid, grabe na yung tindi. Kaya nga, some of you, may dala-dala pa kayong mga ganyang karanasan sa mga naon or pwede na rin sa magulang nyo, sa ibang tao. Kaya nag-isip ka na, kaya ka ganyan ngayon. Kasi pinanghawakan mo yan. Nakikinig ba kayo? At matindi yan. Matindi pa sa 7.7. Hello? Remember mga kapatid, sa ating panahon ngayon, we are waging a war against this corruption. And nawa, hindi ito masumpungan sa ating mga tahanan at sa mga Kristiyano. Are you listening? Yup. Hello? Yung mga young people ngayon, may lingwahe silang sarili. Bakit ang Diablo ngayon gumagamit ng iba-ibang lingwahe? For example, yung lingwahe na hindi naunawaan. Hindi po ba kayo? Ano yung mga lingwahe ng mga bading? Tsaka meron pa ngayon, mga brain rot na tinatawag. Ibang lingwahe nila, sensual. Yung mga nasa lagi nakababad sa YouTube, may mga salita sila, toilet, ano yun? Skibidi. Alam mo mga kapatid, grabe mo yun eh. Ano pa yan? Skibidi, alam na, Scooby-Doo dati, pero skibidi. Yung mukha, yung toilet nasa mukha, ang mukha nasa toilet, parang ganun eh. Tapos may mga salita sila, which is what? Sensual pala. Actually, nung panahon pa lang nila Westcott and Hort, nung sila sa mga nag-corrupt ng salita ng Diyos, na sila nagpusindi ng King James, alam niyo ba, ang tawag nila sa mga, kasi nag-drug sila nun eh, ang tawag nila doon sa mga kabataang inaabuso nila is fairies. Fairies. Ano yung fairy? Fairy. Gumagamit sila ng mga terms na ganyan para pagtakpan yung kasalanan ginagawa nila. At kahit ngayon sa panahon natin mga kapatid, ginagamit yan. O tingnan nyo, tawag sa drugs, anong tawag dyan? Epectus. Marijuana, stop. Ibang tawag nila eh. Fornication, ano yan? PDA. Pinapalitan ng mga salita at pag nag-usap sila, ay ano bang ginagawa ng Diablo? Ninonormal sa pag nag-usap kayo, yung kasalanan para normal lang. Extramarital affairs. So, sabi ng Bible dyan, adultery. Meaning mga salita din yung double meaning. Eh, nakakalungkot. Ito pa, green jokes. Meron bang joke na hindi green? Paano naging green? Now, kaya nga mga kapatid, corrupt communication have been what? It's also an obscene allusions and anecdotes. Minsan may kwentuhan pang ganyan. Natandaan mga kapatid, we are Christians and we need to live pure because we are going to heaven. Heaven is pure. The Word of God is pure. Ano ginawa ng Panginoon sa atin? Mga kapatid, our hearts have been cleansed by the blood of Christ. And then bakit bisan sa mga Kristiyano ay narinig pa sa atin ito? That's why it's very unseeming for us na may mga Kristiyano pa na nagmumura at mahilig sa kismis. Huwag mong gawing basurahan ng tenga mo. Ang dami mong alam na kwento, pero yung kwento ni Kristo na hindi mo maibahagi sa ibang tao. Ang dami mong alam na issue, pero yung issue mo sa Panginoon, hindi mo maayos-ayos. Are you listening? Amen. Romans chapter 16 verse 19, sabi ba, I would have you wise unto that which is good, and
concerning evil. Minsan ang dami nating alam na masama. Pero ang gusto ng Panginoon, dapat mas matalino tayo kung ano yung mabuti. Nandiyan pa ho ba kayo? Eh ngayon pa, sinyasan pa lang, alam mo may corruption na eh. Are you listening? Ano may mga uso salita ngayon, Labis? Ito ang ano ko eh, dictionary namin ito. Kaya mga uso ngayon. Dami mga uso ngayon, mga kakaibang salita. Na minsan nagtatawag, anong ibig sabihin? Hindi ko makita sa dictionary. Now, number one, ang speaking grace, nagmumula yan doon sa bago nating kapanganakan, nung naligtas po tayo. Kasi ang taong hindi ligtas, ang lalabas talaga sa puso niya, masama. Kasi yan ang meron ng puso ng tao. Huwag mo sabi ng tao, malinis ang hangarin ko kung unsaved yan. Ano ngayon, uso-uso yan, sa kulit, ano ngayon, sa mga kandidatura. Malinis ang aking hangarin, di ba? Kaya nga tawag sa atin ay pagka pumunta ka sa voting machine, mga boboto. Mga boboto. Di ba? Tingnan nyo ito ha. Isaiah 29:13. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Even, ang Diyos talaga grabe yung pagdating dyan. Kasi communication is, alam niyo ba bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para ang tao makipag-usap talaga sa Diyos. Tingnan nyo, Isaiah 29:13. Tingnan nyo sa amin ng Bible. Kaya sana naman, hindi mo gagawing thermos ang magulang mo. Kasi tao mo, airpat eh. At huwag mo nang gawing basahan ng nanay mo, airmat. Okay? Pakibasa. Isaiah 29:13. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth. May nagsasalita siya parang may takot sa Diyos, sa Diyos. Marami ngayon, uso yan. Malapit na sa Diyos kaya hindi nagsisimba. At naniwala ka naman na uto-uto. Nandiyan pa ho ba kayo? Marami nagsasabi, malapit sila sa Diyos. Pero tingnan mo ang buhay niyan. Tingnan mo ang activity niya sa simbahan kung malapit talaga sa Panginoon yan. Sinasabi lang nila, sabi ng Panginoon, and with their lips do honor me. Kaya nga, hindi dapat gamitin ang pangalan ng Diyos, lalo na sa kasalanan talaga eh. Amen. Eh, ginagamit eh. Hindi ba sa akin, kahit di naman ako nagsisimpa, hindi ako nakakalimot. Kamot na lang tayo, mga kapatid. But have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of, and yung kanilang pagkatako sa Diyos, ayon sa katuruan ng ibang tao at hindi ng salita ng Diyos. Kasi sabihin, okay lang hindi magsimba. Galing niya sa pressure of men, but it doesn't what? Set by God from His Word. Amen. Kaya tingnan nyo, bakit tayo ganito ngayon? May pinaniwalaan ka isang araw sa buhay mo na nagsalita sa'yo. Kaya minsan ba naniwala kang galing ka sa unggoy, di ba? Nung ako elementary, tinuro yan, naniwala talaga ako dun eh. Ako lang. Sige, honestly, sino dito, naniwala ka minsan sa buhay mo na ikaw ay galing sa unggoy? Sino mga sinungaling dito? Tingnan nyo, diyan pala, put away lying. Di ba minsan naniwala ka na ikaw ay may animal instinct? Kasi may nagturo sa'yo. And this is what God said, precept of man, but that is not the precept of God. Amen. Kayo ba naniwala that man by nature is polygamist? Sino nagturo niyan? Kaya dapat mag-ingat ka kung kanino ka nakikinig. Amen. Pinaturo mo, okay lang naman hindi sumimba. Okay lang naman magmura. Hindi okay yan! Amen. Okay lang naman maging bading. Hindi okay yan ha! Okay lang maging tomboy. Hindi okay yan! Ito pa, okay lang naman hindi mag-tights. Kailan pa sinabi ng Bible yan? Sige nga po. Baka mamaya, ang dala-dala
natin ngayon ay napakinggan mo from the presence of men, but not from the Word of God. Sabi nga sa inyo, minsan ka naniniwalang galing ka sa unggoy, galing ka sa kitikiti. Naging buaya ka, kaya ikaw naging, yan, amen? Lacoste. Oh. Di ba? Tama ba? Minsan pa naniwala ka, okay lang naman hindi sumimba. Basta hindi ka nakakalimot sa Diyos. Okay. Sige po. Kulang yung time natin. Sa Mark 7:21-22, tinan niyo po. Kaya ingat ka kung kanino ka nakikinig. Ingat ka kasi baka mamaya ginagawa ka na palang downhill. Ano yung downhill? Kubeta. Ano yung kubeta? Toilet. Sa ibang bansa, WD. Sa atin ay CR. Anong tawag mo dyan? Kahit saan lugar yan, mabaho ang inilalagay dyan. Kaya wag mo naman payagan na gawin ka nilang tambakan ng dumi. Basahin niyo po. Ito yan, tingnan nyo ha. Mark 7. Ang Mark po ay nasa Bible. Amen? Mark 7:21-22. For from within, out of the heart of men. Kaya pag sabi usap tayo ni Boy Abunda, delikado ka. Puso sa puso. Kaya checkin mo muna kung sino yung nagsasalita. Safe ba yan? May salita ba ng Diyos yan? Baka tinatambakan ka lang yan ng dumi. Tingnan sabi ng Bible, proceed evil thoughts. Tingnan yung Diablo. Ano ginawa ng Diablo sa tao? Sinabi pa talaga ng Diyos. Evil thoughts yan eh. Kaya, ano yung thoughts? Thoughts. Hindi yung mabaho. Thoughts. Nabasa ko yung mga yung people. Nabasa ko kayo kagad. Okay? Yung thoughts, yung kaisipan, idea. Binigyan ka ng idea. Alam mo yan, ingat po kayo, baka mamaya, naging tambakan ka ng masamang ideya, na isang araw yung ideya, naging karakter mo, naging habit mo na, naging buhay mo na. Started with a thought. Adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye. Kaya nga, iba sa inyo, masama, anong ginawa sa inyo ng tao? Kasi minarinig ka. Nakikinig ba kayo? Blasphemy, pride, foolishness, vanity. All these evil things come from within and defile them. And imagine, sino sa inyo ang gusto mag-swimming sa Poso Negro? Pero hindi nadidiri sa Poso Negro, pero hindi ka nadidiri sa mga mapakinggan mo. Yung music, manners of life. You are being indulged, mga kapatid, minsan sa mga bagay na hindi mo alam, o alam mo kaya lang dahil natutuwa ka rin. Nakakita ka ng taong grasa, sabi ang bango-bango ko. Taong grasa? Nagpabanguhan sila. Ang gamit pong perfume. Yung gulong na doon. Mga kapatid, yan ang nangyayari. Kaya nga ang taong hindi ligtas, tingnan nyo ha, ingat ho kayo. At lalo na kung ikaw ay ligtas na, nawa ikaw ay mapuno ng mga karunungan ng salita ng Diyos. Lalo na kung may nakikinig sa'yo, sa mga magulang may nakikinig sa'yo. Ang asawa mo, kaya nga minsan sila, ito alam sa mga mister lalo, hindi ka nga nananakit pisikal. Dapat di ka naman talaga nananakit. Pero grabe ka naman magsalita sa asawa mo. Tingin dito sa akin. French tayo, di ba? Makapagsalita ka, akala mo, minsan maraming lalaki ang insensitive. Tandaan nyo, ang mga babae nilikha ng Diyos emotionally. Sa'yo, baliwala yun. Kasi ang lalaki is rational. Laging dito. Baliwala sa'yo yun eh. Pero sa kanila, malaking big deal po yun. Malaking big deal. Big deal. Ha? Nangyayari yung sa atin yun eh.
Nandiyan pa ho ba kayo? Yung simpleng, tamad-tamad mo, bakal-bakal mo. Eh, pambira, kayo wala ka namang ginagawa. Wala, tapos na tayo. Pagka iba, yun ang tama yan. Pagka tayo nga, ako na yan. Ako na yan. Hindi na tama yan, ako na yan. Nandiyan pa ho ba kayo? Kaya, sabi ng Bible, put away lying lips. Kaya pagsisinungaling, hindi dapat maging normal yan. Hey, young people, kailan man hindi dapat maging normal ang pagsisinungaling. Okay lang naman sa ikabubuti ng kinabukasan. Sabi ng Bible, we are what? In righteousness and true holiness. Kaya nga napakalaga, kung ikaw ay ligtas na, there would be a new song. Alam ba, our songs are also forms of speeches. Kumusta yung naawit mo? Ano ba? Ano ba yung mga kailangan na ngayon? Yung ano? Kahapon dyan sa kabila. Ano? Hindi ko makamumatag. Ganun eh. Psalm 40 verse 3. Kaya nga, ito ang problema eh. Marami sa atin, hindi pa kayo pamilya sa mga inaawit at simbahan. And these are forms of speeches. Psalm 40, verse number 3. Ano sabi ng Bible? Are you there? Basa. And He had put a what? A new song in my mouth. Bakit ano ba yung old song? Hindi. Nabigibiran, old song. Hindi, song ko yan. Ha? Ano yung old song? Yung old song ay bunga ng old sinful nature. Gusto lang naman, pero ang new song is what? Ito na yung mga awit na nakakaluwalhati sa Panginoon. Yan pa ba kayo? Sino naglalagay niyan? Ang Diyos. Even praise unto our God, many shall seek, and fear and shall trust in the Lord. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a what? New creature. Siya bagong nilalang na. Old things are passed away, behold, all things are become new. Hindi lang mga kapatid, bagong awitin na nilagay sa ating bibig na galing na sa Panginoon, but also bagong puso, Ezekiel 36:26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Yan bibigay ng Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay ligtas, mababago yung ating pong mga pananalita. Nandiyan pa ba kayo? Ito pa, payo ko sa inyo, mag-akay ka ng kaluluwa para masanay ka sa salita ng Diyos. Kung kaya mong mag-declaim sa school, kung kaya mong sumali sa oratorical, sa speech choir, palagay ko kaya mong mag-soul winning. Kasi una, makapag-soul winning ka kasi saved ka. Saved ka na nga ba? Ay, isang bunga ng speaking grace. Basahin yung Book of Acts, Book of chapter number 2. Yung biyaya ng Diyos, when they were filled with the Spirit, nagsalita sila ng may katapangan ng Ebanghelyo. Ang tawag dyan, speaking grace. Kaya pag Kristyano ka, huwag kang mahihiyang mag-akay ng kaluluwa. Ipangaral mo si Kristo na namatay, inilibing at muling. Yan yung talaga. Huwag kang mahihiya. Sila nga, hindi nahihiya, nagmumura. Pinopus pa. Eh, dapat tayo magmay, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Eh, pambira, sila hindi nahihiya, mali sinasabi. Mali tinuturo, ikaw naman ligtas, nahihiya ka. Eh, tayo mga Baptist, totoo naman yung sinasabi natin. Pero pag nagsalita ka, parang sinungaling. Parang politiko. Yung mga politiko, pag nagsalita, parang totoo. Amen? Eh, yung Kristiyano, nakikinig. Palagay ko, napunta na ako si Ba para matuto, tama? Pag ikay umuwi dito na wala ka malang natutunan, bakit wala kang natututunan? Yung natututunan mo, hindi lang para dito yan, dalhin mo yan kahit saan ka pumunta. At ikaw ay dapat ay magkaroon ng lasa sa buhay ng iba. Kaya nagsisimula yan tayo naligtas. Ligtas ka mo ba kayo? So ngayon, binigyan ka ng bagong puso. Yung dati natin puso is pusong bato, maduming puso ngayon. Dati lumalabas yung pagmumura, kasalanan. Ngayon, ano nalalabas yan? Ebanghelyo ni Kristo.
Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Kaya dapat ang puso mo, alam mo ang puso ng tao, nilikha ng Diyos hindi lang para magmahal, kundi para lagiyan ng salita ng Diyos. Para yung salita ng Diyos, lalabas sa mga bibig po natin. Kaya sana wala nagmumura dito kahit nadulas na. Iba sa inyo, ano na, nasa ER na, kasi lagi ka nadudulas. Hindi dapat maging kultura yan. Pagsisinungaling, pagmumura, pagbabahagi ng mga salita na ikasisira ng iba. Number 2. Wow. Sabi sa inyo, speaking kasi ito eh. Tama. Sino dito ang walang kausap? Kinausap mo lang yung sarili mo. Delikado ka, kapatid. Hindi kausap, tama? Di ba may tagalista pa ka sa school? Maingay. Kasi di man pinagsasalita, ayaw magsalita. Nung dapat magsalita, ayaw magsalita. Okay. Speaking grace is also poured in our prayers. Sayang naman yung grace ng pagsasalita kung hindi mo ginagamit pakikipag-usap sa Diyos. Sino dito ang kausap mo Diyos magbumura ka? Nahihinig ba kayo? Kaya ang unsinning sa pastor na magmura. Hindi kailangan binigyan ng otoridad ng Diyos na kahit pastor ka, pwede ka magmura. Lalo na in live TV. Wala akong pakailangan kahit anong yaman mo. Pag nagmumura ka at pastor ka, aba, mahiya ka. At kahit hindi ka pastor, lalo mga tatay, hindi ka din nagmumura dapat. At kahit mga nanay, di ba di ka magpagalit, ano magmura? Amen? Pastor, nadulas na. Ilang beses maghapon yung dulas na yan? Baka nga, puro benta ka na. Ha? Kahit anong galit mo, kasi lalabas ko ano nasa puso mo eh. Kaya ngayon, grabe mo, kahit yung mga pelikula ng mga bata. Dati shit pa ang mga pelikula ng mga bata eh. Ay, grabe, kahit ano, may mura na sila doon. Ano sample nun? Gamitin mo sa panalangin. Kaya tinan nyo, ha? May speaking grace. Now, when you got saved, when I got saved, nung tayo naligtas, alam niyo ba tayo ngayon ay anak ng Diyos at when we can cry, Abba, Father! Amen. But the problem is we don't use that opportunity na gamitin yung pakipag-usap yung biyaya ng Diyos kasi nga hindi tayo nadalo ng prayer meeting. Amen. Prayer meeting is the power meeting. Kasi we use that speaking grace to talk, makipag-usap sa Diyos. Alam, mahirap naman talaga umatin ng prayer meeting kasi gabi eh. Yan din naman yung naranasan nila Pedro. Kaya si Pedro nanaga. Kasi sabi ng Panginoon, watch and pray that ye enter not into what? Anong temptation? Si Pedro kasi, mainitin ang ulo. Pero dahil saved na siya, nabawasan kasi kasama niya ang Panginoon. Kaya lang, nung sabi ng Panginoon, wala ang Panginoon, mag-pray kayo, na alimpungatan, nanaga. Masama ang gising. Kaya minsan, di ba, kapag kulang ka sa panalangin, lahat tatamaan ng masamang gising. Hindi mo lang nagustuhan yung kape. Nag-uurimentado ka na. Di ba nangyayari sa loob ng tahanan niya? Kahit yung pag hindi ka nananalangin, sigurado hindi ka mananalangin. Ang tingin mo lang sa sarili mo, tama ka. Speaking grace. When was the last time you prayed for somebody? Sabi na paano, watch and pray. Men ought always, ang dami natin dala, pray without ceasing. Alam natin yung mga ano yan. Call unto me, alam natin, kaya lang ito, nagpe-pray ka ba? Amen. Doon, pray mo lagi, patawad, Panginoon. Oh, ikay, offended ka sa asawa mo, naiinis ka. Pinag-pray mo ba yung asawa mo?
concern ka sa anak mo, ay anak mo yan! Kailangan na nariyan na, halika anak, ipagpe-pray kita. Medyo parang sala na yung ugali mo, ha? Anak, halika, magpe-pray kita. Magpe-pray tayo, anak, magpe-pray kita. Hindi ka nag-pray. Ang gawa, sige nga! Sige, mga magulang, let me ask you something. Noong anak may nagkakaproblema, pinag-pray mo ba sila? As in, narinig nila yung pinag-pray mo sila? Tatandaan tayo kabiwala ng Diyos sa ating mga anak. Totoo yan, pwede tayo magalit. Amen. Pero sipin tayo pinag-pray mo sila. Amen. Maraming mga magulang ngayon, walang panahon talaga sa mga anak. I say, when I say prayer, kapatid, talaga pag-pray mo sila isa-isa, ay hinahampas kayo lahat, pinag-pray mo ba yung mga yan? O, kayo hindi nagkakaunawang mag-asawa hanggang ngayon. Meron sa last na pinag-pray mo yung asawa mo. Karap siya, narinig niya yung prayer mo. Puro ka rin lang, kung asawa ko siya, yung asawa ko siya, ipag-pray mo. Hindi yung mag-pray privately, ipag-pray mo sila ng harapan. Hindi ba niya ipag-pray kita ngayon? Amen. Ang prayer ng misis, Panginoon, kuhanin mo na nga ito. Kung hindi magbabago, Panginoon. Sabi ko, sobra naman, Pastor. Kaya naman minsan nagkakaroon ng adultery, alam mo kung bakit? Imbis na ikaw, usapin mo yung asawa mo, o usapin mo siya, pinag-uusapan niyo sa iba. Eh, hindi dapat nangyayari yan. Yung problema sa tahanan, para sa tahanan na yun. Maliban may magka-counsel sa inyo ng tama. Amen. Eh, yung problema yun, lumapit ka sa tao, chismis na kinabukasan yan. Sige. Kaya nga, huli kumatin ng prayer meeting. O yung mga mo, huli na rin. Ha? Ang matindi, hindi, wala ka pang nasisimula, tumigil ka na. Marami ang binigyan ng Panginoon. Alam ba, nung tayo ay naligtas, binigyan tayo ng karapatan niyo. Sabi ng Bible, let us come boldly unto the throne of grace. Amen. Alam ba, hindi lahat pwede pinapakinggan ng Diyos. Yup. Nung tayo ay hindi pa mga Christian, di ka pa engross sa salita ng Diyos, di ba iba sa inyo, naluhod ka pa nga mula sa altar. Ang tuhod mo ay nasa mo yan eh. Sa simbahan at saka nung pinalulod ako ng magulang ko. Hindi parang manalangin. May munggo, mabihira, pinalibutan mo yung tuhod ko, kunyari nakaluhod. Pero sa ased, di ako makatakas. Hindi naman sinauna, pero siya tama yan. Eh, tingnan nyo, when was the last time na ikinanalangin para sa iba? Diyan po ginagamit yun. May lumapit na sa inyo minsan, may problema. Anong ginawa mo? Dali, inom na lang tayo. Iba, hindi. Hindi, spiritual iba kayo. Samyup na lang tayo. Ano yung kayo sa ganyan? Nagka-pray tayo. May nakasok, reklamo na, halika magpe-pray tayo. Alam mo yun ang magandang response pag lang hindi maganda. Halika, pray tayo. Eh, hindi, oy, huka! Oo nga! Ganyan ka na kaya, oo nga! Hindi na use your speaking grace to pour out your heart in prayers. Come on. Amen. Kaya pagkatapos, dalawa na kayo infected. May COVID na kayo. May virus na kayo ng maling puso. Subukan, challenge ko sa inyo. Subukan niya pag may hindi kayo magkakasundo mag-asawa o sa pamilya, ipag-pray niyo sila out loud. Pero kayo lang ha. Subukan niyo mamaya kaya. Eh, yung iba nga, pag kakain nga lang eh. O anak, ikaw na mag-pray. Ako naman naghahanap buhay dito eh. Sige, mga tatay, nagpe-pray ba kayo bago kumain? Amen. Sabi na, ikaw naman pray, pagod daw! Kaya mga young people, yung tinatrain natin mag-pray, mag-MC, mga yan.
Kasi they need to learn that. Kasi someday, they will be leading their own families. Ay, hindi natuto. Silent treatment sa bahay. Alam niyo ba sa mga mister at mga misis, yung ugali ng asawa mo ngayon, kapatid, iyan ay hindi dahil matanda na siya, kundi yan ay hindi niya na-overcome nung siya ay kabataan pa. Amen. Sige, sino dito pag nagtampo, hindi nag-uusap? Kaya hindi ka nag-uusap ngayon. Lalo mga lalaki. Hello, husbands. Dayadaan niyo sa silent treatment. Pangunahan mo manalangin sa bahay. Amen. At yun pa, payo ko sa inyo, pangunahan mo dumalo ng pulong panalangin sa simbahan. Napakaganda niya. Tara, magpe-pray tayo. Galit ako sa'yo. Kaya na kailangan natin mag-pray. And speaking is also espousing the truth. Dapat nasa katotohanan. Pag nagsalita tayo, makinig kayo, may pagkakataon masakit. Pero dapat totoo. May basihan ng salita ng Diyos. Nakikinig ko ba kayo, man? Sabi ng Ephesians 4:25, speak every man truth with his neighbor. Remember, ang katotohanan, may pagkakataon talagang masakit. Yes. Pero okay lang masaktan ka at is totoo. Kaysa lang hinihili ka ngayong umagang ito, pero hindi totoo. Andiyan ba ho ba kayo? Amen. Also, speaking grace is much needed during outbursts of emotions. Ayan, pag yung medyo hindi mo na makontrol yung emotion mo. Tama ba? Kaya meron salitang reaction and then response. James 3:8. The tongue cannot maintain, it is unruly evil, full of deadly poison. Kaya, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang muna magsalita. Kung alam mong sablay ang puso mo, huwag ka na lang magsalita muna. Makipag-usap ka sa Panginoon kaysa lumabas ang iyong matinding emosyon. Sa Bible, si Jephthah, he had an outburst of emotion. Kaya nga yung anak niyang kaisa-isa, na-sacrifice sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi nga iba, kaya nga tinan nyo, pag masaya ka, at saka depressed ka, kailangan dyan, manalangin ka rin. Kasi pag sobrang saya ka, wala ka rin control. Tama ba? Sky is the limit. Pag uwi, punit ang damit. Amen? Anong pera? Eh, isa nag-away mag-asawa. Hiwalay na tayo! Sige! Ano yung mas masat? Dapat ko ba nasabi yun? Kaya minsan, pagka yung emosyon mo ay medyo hindi mo makontrol, alam mo yan, medyo tahimik na. Ganun ba kayo? Kasi delikado na. Let all bitterness. Alisin yan. Amen? Are you listening? In Ephesians 4:26, ano sabi ng Bible? Last verse na po. Promise. Haba kasi ng beso. Okay. 4:26. Be angry and sin not, let not the sun go down upon. Ibig sabihin, ang galit, hindi pinatatagal. Iba kasi inantay pa yung lulubog ng araw. Lulubog na. Hindi yung literal yun. Ibig sabihin, sa kanya kasi, huwag mong patagalin ang galit. Yung iba sa inyo, nakapagtayo na ng palasyo yung galit sa puso mo. Hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin. Nakikinig ba kayo? Kasi pag marami kang pinagsisisihan sa buhay, maraming setbacks, maraming... Hanggang ngayon, yung lumalabas sa'yo. Kaya minsan, pati mga anak mo nadadamay. Kayo kasi, nahilap na, nagkakanto. Oh. Hindi, pagtingin mo sa asawa mong lalaki, lalo ka na! Mga kapatid, hindi pinatatagal ang galit. Sabi ng Bible, neither give place to the devil. Pag upigyan ang buwan ng Diablo, lugi ka pag buong buhay mo, lagi masama ang loob mo. Tandaan yung prinsipyo, pag masama ang loob, masama ang labas. Joke po yun, mga kapatid. Di ba, pagka lagi masama ang loob mo, lagi kang galit, lagi kang... Yung taong lagi may bitterness. Ay, talaga eh.
Pag nagsalita yan, laging gusto manakit. Inig ba kayo? Ibigay mo sa Panginoon yan. Ilang taon mo nang kinikimkim ang galit. Hindi ba alam kung sino meron dito? Nandito tayo kasi sa lesson na ito. Yung sama ng loob, hanggang ngayon, di mo pa rin mapakawalan. Kaya masaya na yung nangyayari sa simbahan, malungkot ka pa rin. Come on! Ang daming bisita, ang daming nababantayan, ang daming naliligtas, ang daming gawain, ikaw ay negatibo pa rin. Why? Kasi yung araw hindi manalugong sa iyo. Galit ka pa rin. Offended ka pa rin. Amen! Ay sa mundong ito, ikaw na lang hindi talaga pinagmumulan ng offense. Mga kapatid, ma-open ka kahit saan. Pagtingin mo sa lamin, lalo na. Yan talaga yun. Ma-open ka ba? Ganyan ang mukha mo? Hindi. Pag yun ipapasalamat mo, i-develop mo na lang. Hindi yung pambira mga magulang mo kasi pares na pango. Pango tulay yung ko. Hindi na mamumuhay ka pa sa ganyan. Nakikinig ba kayo? Kasi hindi kami lumaking mayaman eh. Kaya kapatid, ayusin mo yung ngayon mo. Hindi yung ikaw ay lagi ka na lang umiiyak. Hindi mo nakikita yung mga pagpapala ng Diyos ngayon kasi nga ang puso natin ay punong-puno ng kapaitan. Sarap sana kung papaitan ang kinakain, pero yung puso mong papaitan ay hindi maganda yan. Amen. O, sige. Alam niyo ba ang may speaking grace laging nagpapasalamat? Alam niyo wala sa atin ngayon? Yung tinatawag na pagiging mapagpasalamat. O, kanina maga, sino ang nag-almusal? Sino ang nagluto kanina? Nagluto ka? Nagpasalamat ka ba? May niluto ka kanina? At may gatong? Tama ba? O sino ka pagising mo may pagkain na? Nagpasalamat ka ba sa nagluto? O bukas may trabaho, huwag kang malungkot! Magpasalamat ka, may trabaho ka! Amen. Wow. May magulang ka! Nagpasalamat ka ba? O lagi ka nakareklamo? Kailangan mo ng speaking grace. Nandiyan pa ba kayo? Kaawin mo yung kapatid mo. Eh, buti nga, may kapatid ka. At least may magpapa-high blood sa'yo. Ay, mga kapatid, yan ang kulang sa atin ngayon. Yung biyaya ng pagsasalita na dapat dati sabihin, hindi natin sinasabi. Yung hindi natin dapat sabihin, na bunga ng kasalanan ng ating puso, yung sinasabi natin, yung narinig sa atin. Sa mga mister, kailangan nagpasalamat sa misis mo. Wala kang kausap dito. Hindi ka magpapasalamat, may babaeng nagtsaga sa'yo. Ay, isip bata ka hanggang ngayon. Kung ikaw ay may 3 anak, ang panganay mo yung asawa mo. Kasi mas maarte yan. Okay. Tapusin na natin to. Hinahinahin na. Pero sa laser, pasalamat ka sa Diyos. Ano yung sabi, give thanks unto the Lord. In everything, give thanks. Hindi pwede kikindat ka lang sa Panginoon. Panginoon, alam mo na yun. Ganun ba? Sino mga magulang? Mga magulang dito. Sabihin ng anak mo, nagano na siya. Ano yun? Di ba maganda sinasabi yan? Pa, salamat. Salamat po sa inyong words. Salamat po. Hindi lagi, corny. Sabihin mo. Amen. Samantalang sa labas, we have our guest, which is what, daming maganda sinabi. Basta magulang mo, kindat na. Pero sa last time you give thanks. Sa mga misis, nagpasalamat ka man yung mister mo. Kahit ganyan, di ba? Mahal na mahal ka.
Ha? Diba? Ano yung kapatid? Speaking grace. Sanay natin yan. Learn to say thank you. Learn to say sorry. Sabihin natin tama and avoid corrupt communications. And let us win souls. Yung speaking grace lalo ginagamit yung pag-akin ng alalawa. Amen? So nawa walang magmumura sa atin. Lalo sa Facebook, kaya post yan. Eh dapat hindi talaga dapat. Amen? Hindi pag may naramdaman ka, post ka agad. May mga tao dyan. Mga ganun. That is what we call allusions. Hindi dapat. Dapat yung speaking grace, lalo ngayon sa panahon na ito, hindi lang sa sinasabi, even in our post, even sa ating buhay, even sa ating text, makikipag-usap ka, saan tayo pumunta, dapat may biyaya. Let your speech, you always, what? Season. So, dapat may lasa. Pag nag-usap pa kayo, may lasa, may pakinabang. So, nawa mga kapatid, yan po yung matutunan natin. Amen? Amen. Lot of things to study about speaking grace, pero nawa, i-apply mo yan mamaya agad. So, mga anak, learn to say thank you. Learn to say I love you sa tamang tao. Amen? Hindi ko kaling-kaling. Nakapag I love you ka na kung kaling-kaling sa magulang mo. Wala man lang ganun. Amen? Sa Panginoon, magpasalamat ka at dumalo ka ng prayer meeting yan. Gamitin mo yan. Amen? Alam mo, agad na. Subukan nyo mamaya. Kaysa pangit ka sa tamang mula sa mo, magagandang bagay. Ay sigurado, titibay ang samahan at sigurado, i-bless ka ng Diyos lalo. Amen? Tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Palayan nga po, Panginoon, ang mga natutunan. At nawa, ang bawat isa, Panginoon, ay magkakondisyon. To know is the hearts of thy people, Lord God. You have given me this message. And I do believe, Panginoon, na ito po ay kaayos sa aming mga buhay. It will make us better for us to preach more the gospel, O God. And to share your blessings, O God, na naranasan ng iyong mga anak. Julie, speaking grace is a blessing from you. Because we are saved. And we should be a kind of people, O God, na bumubukal, Panginoon, ng biyaya po ninyo upon our speeches. Even Panginoon, sa mga tahanang trabaho at sa aming ministry. We bless, O God, thy heart, the heart of thy people, O God, that we'll make it right, Panginoon, this morning. At kung meron pa bitterness, clamor, evil speaking, ay suko ito sa even lying, even corrupt communication. Kasi po, Panginoon, altar sa pangalan ng Panginoon Jesus. And the other is open, brethren, at sa ating mga bisita, at kung isusunod sa tubig ng bautismo, yata madil po natin sila. But as Christians, if you are saved, kapatid, just like the song said, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in the sight of the Lord. Hindi natin sa Panginoon yan. Simulan natin yan. Learn to say words that are necessary and that are edifying. And avoid words that are corrupting. Be a blessing. Sometimes it is a doctrine, reproof, correction, instruction. Nonetheless, punuin natin, mapuno natin sa Diyos ang ating mga puso ng kanyang mga salita upang sa pagkakataon na tayo magsasalita ay mayroong makikinabang, mayroong mabubuhayan, mayroong may tutuwid, may makababalik, may maayos, sapagkat yung ating mga panalita ay may biyaya, may lasa. Magsimula yan sa iyong pamilya, magsimula yan ngayon sa pakipag-usap mo sa Panginoon. Maaabot natin ang maraming tao kung ang biyayang ito ay mamulunga sa buhay po natin. Ilang Diyos sa langit, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang mga prinsipyong aming natutunan. Nawa ito ay mapakinabangan ng inyong mga anak sa anong antas, aspeto, lugar, Panginoon, ng kanilang mga pamumuhay. At nawa ang mga panalita ito, Panginoon, ay magbigay kaluguran sa inyo at makapag-akit pa ng maraming mga kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak na lumapit na nakipag-usap sa inyo. Alam niyo po ang kanilang puso, alam niyo po ang puso. Salamat, Panginoon. At pinupuri po namin kayo sa salatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. And all the people said,
Amen. Mamaya, i-practice nyo, sigurado ako sa inyo, masaya kayo mamaya. Amen. Tanghali na naman ako. Lagi namang tanghali matapos dito. Amen. Pero, learn to say thank you. Mga anak lalo, i-practice nyo yan. Amen? Hello? Ano natin? Rowan, kailangan natin nagsabi, I love you sa daddy mo. Kanina maga, meron. Mamaya, I love you, dad. Ha? Kaya, i-practice nyo agad yan. Amen? Hindi yung I love you, si Takto. Ito, nagkailan mo ba na sa tatay mo? Kailan? Yun lang. Sabi, mamaya, pastor, mamaya gawin nyo, masaya kayo dyan. Amen? Sa mga mister, kailangan na kailan nyo si Mrs. nyo. Uulitin ko to. Sabi natin ang Panginoon sa mga bagay ng bagay. Amen? Now, tayo po yung natuto. Amen? Alright, so we will have a special offering this morning. At lapit daw matapos yung ibang pinagagawa natin sa likod. Hopefully, this week po ay matapos na po yung mga bagay. So let's have a special offering for that. Tawagin natin ang ating mga ushers na mabilis. Mabilis po sila. Amen? Napakabilis po nila. Amen? So yan. Sige po. Kaya may pagkain kayo. Say thank you sa nag-prepare. Amen? Yan. Mamaya mag-pray sa bago kumain, mga tagay. Alright, tayo po maging blessing po sa patuloy na construction po na ginagawa po sa likod. So let's be part of that project at tayo magtulo po. Pasalamatan po natin ang mga manliligaw. Kita ay kayo maraming pamasalat po sa ato at yung panambahan po at maraming salamat rin po sa aming pakinggan at nawa po may apply po namin ito at i-bless nyo rin po ang mga magbibigay po para po sa special offering po at patapos po pagkawalang pagkakasala sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you as you give. Amen. Are you happy this morning? Amen? Amen. Tayo po tayo lahat. Don't forget our services this afternoon and our fellowship. And I hope na tayo po ay nag-enjoy sa salita ng Diyos. Iyak tayo yung nakaagad mamaya yan. Amen? Hindi mawala. Amen? Alright, tayo po ay magsara sa panalangin. Hilingan natin sa panalangin si Ate Gerald. Nahika pa. Amen? Amen. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa salitang nahayag. Tunay nga, Panginoon, ang pong mga salita ay totoo. At kayo, Panginoon, ang magtanim sa aming pong mga puso ng mga bagay na aming pong napakinggan. At ito po ay magbigay ng paglago sa aming pong buhay Kristiyano. Kayo po ang mag-ingat sa aming pong pagsama sa panghiwalay at magbabalik po sa amin mamayang hapon.
Kayo po, Panginoon, papatawad sa anong pag-isa at pagkukulang sa pangasus. Amen. Amen. Thank you. God bless you. At makipagkanayan po sa bawat isa. Amen. Bago umalis. Thank you. God bless. And have your lunch great this morning. Ng tanghali.